Hello mga kaosisero at kaosisera! Ako si Cinderella na sa channel ko. Wala na mahabang pa-intro pa. So for today's video ay gusto ko lang mag-share ng aking opinion regarding sa kung ikaw ay nagbabalak na pumunta dito sa Australia on a student visa. To remind you na hindi po ako migration agent at hindi rin po ako affiliated sa kahit anumang migration agencies or educational agencies. Okay, before that, 2018 nagpunta kami mag-asawa dito sa Australia on a student visa. So, it might be different from 2018 these days na 2024. So that was mga 6 years ago na. So marami nang nagbago. Pero kung ako ang tatanungin, if in case na pupunta ako this year on a student visa, ito lang naman yung mga ilang bagay na i-consider ko. Unang-una, student visa ang i-consider ko na option kung nakapag-research na ako at na-check ko kung ang aking existing na experience at skill ay hindi eligible for general skilled migration. Ako ay nag-work as a team leader sa isang logistics company at nung hinanap ko kung aling skill magfo-fall, yung aking current experience ay wala naman doon. So, hindi ako qualified for general skilled migration, and that's the time na ang fallback ko ay mag-aral. So same with you guys, i-check nyo po muna kung aling skill qualified ang inyong current experience and educational qualifications bago po kayo mag-jump on a student visa. Because sometimes meron ng ibang qualified na skilled worker pupunta sa ibang educational agencies. Of course, they are educational agencies. Ang i-advise nila sa inyo ay mag-aral kayo, diba? So, we have to do our own research first before going to these educational agencies para po meron tayong idea. Okay. Next one, dahil nga hindi ako qualified for that program, mag-student visa ako, iisipin ko kung ano muna yung goal ko. Ang goal ko ba sa pagpunta sa Australia is at the end of my visa ay gusto ko pang maging permanent resident or gusto ko lang mag-upskill. Kung gusto natin maging permanent residents, of course, kailangan natin i-consider kung ano ba yung mga skill na shortages ang Australia. From then, mas malaki yung chance and opportunity natin para maging competitive once we finish our study. Para malaman ko kung ano ba yung mga skill na shortages sa Australia, ay i-check ko ang Job and Skills Australia na website. Doon ko makikita kung ano ba yung mga skill na shortages sa bawat state. Kung ang goal ko naman ay para mag-upskill, dahil babalik naman ako sa Pilipinas after kong mag-study, kailangan related pa rin yung aking experience sa kukuhanin kong course. Next, nakita mo na kung ano yung mga in-demand na skills na kailangan dito sa Australia. Ang next mong dapat gawin ay tanungin mo yung sarili mo. Kapag nag-apply ka ba ng student visa, related ba yung previous educational qualifications and experiences dun sa aaralin mo sa Australia? Dahil titingnan yon ng case officer kung related ba. Dahil unang-una, you're on a student visa, pupunta ka ng Australia para mag-aral and not actually to have permanent residency after you study. Next is pupunta ka sa educational agencies na free ang services. Mag-google ka lang, i-research mo lang. Ino-offer nila yung services nila for free dahil meron silang mga ka-tie up na educational institutions. However, because of the migration changes, meron ng cap lahat ng international students for
higher education and vet courses. So you have to keep that in mind as well. Sunod ay kailangan mo ring i-consider kung ano ba sa general skilled migration ang tina-target mo. For example, ikaw ba ay nagta-target ng subclass 189 or skilled independent visa, or ikaw ba ay nagta-target ng 190 state nomination sponsored. So dapat alamin mo rin kung ano ba yung goal mo at least. Kailangan mo ring alamin kung gaano ba ka-competitive yung skill mo once you graduate. It's all over Australia, and at the same time, halo-halong mga skill na yung magko-compete para makakuha ng invite. For state nomination subclass 190 naman, it means per state ay meron silang mga quota para mag-invite ng mga skilled worker. Kung yun man yung naiisip mo na maging pathway, ay kailangan aware ka sa migration website ng state kung saan ka nag-a-eye na pumunta at mag-aral. At kung kino-consider mo naman na pumunta sa regional area, ay kailangan mo ring isipin kung ano ba yung skill na meron ka. Kung ikaw ay isang IT at sa regional area ka pupunta, of course, less yung employment opportunities dahil alam mo naman na regional area yon. It's more of ang employment ng mga ITs ay nasa metropolitan areas. Pero kung ikaw naman ay isang nurse, regardless kung nasa regional area ka or nasa CBD, ang demand ng nurses these days ay mataas. I-consider mo rin kung ang course na kukunin mo ba ay may graduate visa. Ibig sabihin, kung ang course mo ay may graduate visa, ay mas meron kang time para i-work out yung iyong permanent residency application. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nag-student visa sa Australia ay guaranteed na ang permanent residency. You have to undergo the migration application process. Next is kailangan mo ring maging updated sa lahat ng migration changes para ma-adjust mo yung mga plano mo. Kung ang goal nga ay maging permanent residency through student pathway, kailangan tayong maging familiar sa Department of Home Affairs website at kung paano kina-calculate ang points mo as an applicant. Ito yung mga ilang factors na sa tingin ko na dapat kong i-consider kung mag-a-apply ako ng student visa papuntang Australia. Ayun po, sana may natutunan kayo.